at i-apply. Amen? Say amen. For us Christian, pagka sinabi pong panalangin, ang panalangin po ay inihambing sa paghinga. Paghinga. When we say prayer, prayer is like breathing. Okay? Ano pong mas madali? Huminga o hindi? Di ba hindi po madaling hindi huminga? Tama? Because the moment you stop breathing, you're actually dying. Tama? Sa ating po mga Kristiyano, ang panalangin po, amen, ganun din. Kung gaano ka-importante ang paghinga sa tao, ganun din po ang panalangin. Because the moment you stop praying, you stop what? You start dying. The moment you stop praying, you start dying. Tama ba? If we stop praying, we start dying. That's it. Kagaya po ng buhay ni Jesus Christ, alam po ng ating Panginoong Jesus na ang panalangin ay napaka-importante. Sa ating pong Panginoong Jesus, prayer is His life. Ang panalangin po ay kanyang buhay. Ito po ang kanyang buhay, panalangin. Kasi, nung ang Panginoon po ay nasa laman, okay? Nung ang Panginoon po ay nasa lupa pa, ipinakita po niya sa kanyang buhay na importante po ito sa kanya. Amen? We will remember po in the Bible, He goes to solitude place. Diba? He goes to solitary place. And most of the time, kahit po si Jesus Christ ay busy po, nagpapagaling, nagpapalayas ng demonyo, ang daming crowd, nakakita niya. Pero, sandali. Laging ganon, mababasa mo sa Bible, sandali lang, dyan lang po kayo, magpe-pray lang po ako. May crowd, magpapagaling, kung ano gagawin, sandali lang po, magpe-pray lang po ako. Nakakuha niyo po ako? Bakit po ginagawa ni Jesus Christ yun? Amen? Because Jesus Christ knows that prayer is important. Kaya yung mga disipulo niya, pag binasa mo sa Bible, his disciples are asking, Lord, hindi ang yung mga disipulo niya, pinagtataka ko, hindi sila nagtatanong, Lord, teach us to preach. Hindi Hindi sila nag-a-ask, Lord, turuan mo nga kami mag-preach. Pero lagi nilang tinatanong sa Panginoong Diyos, ang lagi nilang ina-ask, Lord, teach us to pray. Diba? Lord, turuan mo kaming manalangin. Yung mga disipulo niya, nakikita nila, hindi busy ang Panginoon para hindi mag-pray. Hindi busy ang Diyos para hindi siya makipag-usap sa kanyang Ama. Nagugulat sila pagkatapos mag-pray ni Jesus Christ. Pagkaraan ng solitude moment ng Panginoon, paglabas ni Jesus Christ doon sa labas, Lord, ano nangyayari? Pagkaraan mo mag-pray, grabe yung kapangyarihang nakikita namin. Kaya sila, sabik na sabik sila, Lord, turuan mo kami mag-pray. Teach us to pray. Do you hear me? Teach us to pray. Say amen. Amen? Bakit? Nahuli ng mga disipulo ni Kristo ang sikreto ng ating Panginoon. Nahuli nila yung sikreto ng kapangyarihan ni Jesus Christ. Nasaan? Nasa panalangin. Amen? Nandun ang sikreto, alam nila. Kaya sila nagkakagulo, Lord, turuan mo kami, manalangin. Kaya sila nagpapaturo. Kasi bakit? Tanong niyo sa akin kung bakit. Ang tao, hindi marunong mag-pray. Amen? Tayo po kasi, hindi tayo marunong manalangin. Yun po yung nakakalungkot. Even me, one time po talagang niyanig ako ng Panginoon eh. Kasi sabi ng God sa akin, Nak, masyado kang busy. Hindi ka na nagpe-pray. Akala ko siguro, kung busy ako, mapiplease ko ang Panginoon. Hindi pala. So one time in my prayer, sabi ng God, kasi po ako may trabaho po ako ng alas 10 hanggang 2:30. 2:30 in the morning. Minsan wala akong booking.
Pero during those time, sabi ko, Lord, parang may kulang sa buhay ko. Kasi why? Merong presensya na naghihintay sa akin palagi. There's this presence that is always waiting for me. And God told me, Nak, lagi kitang hinihintay. Lagi kitang hinihintay. I'm always waiting for you dun sa ating secret place. Dun sa ating solitary place. Sa lupo ng kwarto ko, naglagay po ako ng lugar kung saan magpe-pray. Sabi ko, wala akong makitang spot. Pag nilagay ko sa kama, matutulog po ako. So, ang ginawa ko po, yung aking prayer area is doon sa ilalim po ng aking lamesa. Doon ako nagpe-pray. Pag nakikita ko yung ilalim ng lamesa, naaalala ko yung meeting time ko with God. At ang sinasabi ng Anak, namimiss na kita. Hindi mo na ako binibisita dito. One time, I don't know the name. He is a king. Isang hari. Sabi nung staff niya, sabi niya, so itong hari na to, naglagay siya ng isang solitary place where he would pray. Kaya napaka-importante may lugar. Meron kang lugar sa kwarto mo. Meron kang lugar sa bahay kung saan nagpe-pray ka. Because why? Napaka-importante ng lugar. Hindi ka makakapag-focus pag ang lugar, halimbawa, maingay. Maraming tao. Di ba? So you need to have a place where you could meet God. So itong hari na to, dahil he is really so devoted to the Lord, meron siyang isang lugar na ginawa where he would pray. So sabi ng staff niya, alam ko na kung saan pumupunta yung hari kapag gantong oras. Kasi syempre, dahil yung lugar, lagi niyang dinadaanan. May train po yan, may trail. Ibig sabihin, pagka lagi mong dinadaanan po kasi yan, hindi na po yan naanuhan ng mga damo, hindi natutubuan. Diba? Magiging daan na yan kapag lagi mong dinadaanan. Tama ako? Tapos one time, alam nung staff, nung mismong servant, alam ko na pumupunta yung hari doon, gantong oras, nagpe-pray. Tapos one time, sabi niya, hindi na nagpe-pray yung hari. Sabi ng staff, hindi na siya nagpe-pray. So sabi ng, bakit? Paano mo nalaman hindi na siya nagpe-pray? Kasi sabi niya, tingnan mo, may damo na. Kasi kung may tumadaan doon, hindi natutubuan ng damo Kuha niyo ako. Amen? Ano ang essence ba't natin kailangan pag-aralan ng panalangin? Pwede ko kayong turuan kung paano mag-pray. Pero pag hindi nyo in-apply ang panalangin, bali wala. Pwedeng ganun tayo May mga part ng buhay natin na nakalimutan na nating balikan. Kasi madali naman Huwag niyong intindihin ng mag-pray. Pero hindi natin alam. Yun ang sekreto ng kapangyarihan. Amen? Do you hear that? Alam niyo, even po ang early church, alam nila ang kapangyarihan po ng panalangin. Ang early church po, even them, nagbigay po sila ng example kung paano tayo mananalangin. And you can also read their testimonies on how prayer works during their time. Maniwala ka sa akin, ang early church po, they went through persecution. Hindi pa nga kagaya natin ngayon Nung persecution natin ngayon, wala naman Malaya nga tayo Malaya tayo magbasa ng Biblia. And yet, we don't read our Bible, right? Malaya tayong umattend ng church. Malaya ang ating gawain. Kaya lang sobra nating lenient. Mga Kristiyano, privilege na nga tayo Pero tinitake for granted pa din natin. Pero yung ibang bansa, hindi sila privilege kagaya natin. Kaya pag nag-worship ka, pa-worship ka doon, nagngangal-ngalan sila, magbasa ka ng Bible doon, magbigay ka ng Bible doon. Grabe yung hunger. Grabe yung thirst. Kasi deprived sila Amen? Ang early church dati, grabe persecution.
Kasi relihiyo de fraba ang tawag po sa kanila. And when we say they are relihiyo fraba, depraved religion sila, bawal. So pag nag-held sila ng gawain, ipapahuli sila, ipapapatay, ipi-persecute. You see? Kaya ginagawa nila, bahay-bahayan. Doon tayo sa bahay ni Nanay Linda. O, bukas doon tayo sa bahay ni Nanay Christy. O, next time doon tayo sa bahay ni Nanay Iba-iba eh. Naghahap sila ng bahay-bahay para wag silang matrace. One time, nauubos na yung mga apostles eh. Inuubos ng hulihin. Nag-start kay Stephen, nag-start kay John, nag-start kay Matthew. Eto na, si Pedro na. So ngayon, nagugulantangan yung mga disipulo. Pero alam mo kung anong sagot po nila? Sa gitna ng persecution nila? Panalangin. Amen? How did they survive such persecution that time? Nag-survive po sila dahil sa prayer. Sabihin niyo prayer. Anong ginagawa ng prayer? Ang ginagawa ng prayer, gumagawa siya ng himala. Hindi pa sila tapos mag-pray. Pinapakawalan na ng Diyos si Pedro. Gumagamit ng mga anghel, nagbubukas ng selda. Nagbubukas ng gate, automatic, parang SM. Gate 1, gate 2, paglabas. Pagdating doon sa bahay, kumakatok. Binubuksan. Narinig nila boses. Si Pedro ba yun? Sandali, parang narinig ko si Pedro. Hindi pa tapos mag-pray. Andyan na sa pintuan nila yung sagot sa panalangin. Grabing himala. Nananalangin sila. Bago dumating ang banal na Espiritu Santo, ano nangyari during their prayer? Nayanig yung lugar. And then they all started speaking tongues. And there's this ball of fire that touched their head. Nakuha niyo po ako? When church prays, sana matap natin to church. Ito lang ang pinapanalangin ko. Makilala ang Malabon sa panalangin. Tap natin yan. Pag natap natin yan, we can change the world. We can change the world. Tap mo lang. Yun lang. I-master natin yan. Pag na-master natin to, panalangin kahit sa anong era ng buhay natin, panalo tayo. Amen? Can you hear an amen? You see, kung ang prayer po, priority ni Jesus Christ at survival tool po ng early church, dapat priority din po natin siya at dapat din natin siyang isabuhay. Say amen. Sagutin lang po natin muna ngayong week yung tanong. Sagutin lang natin ito, yung tanong na, bakit kailangan kong manalangin? Yan lang. Ayoko ma-overfed kayo. Ito lang sagutin natin, bakit kailangan kong manalangin? Bigyan ko kayo 3. Ilan? 3 lang. Ayokong gawin 30. Marami. 3 lang. Okay na ba sa 3? Alright, let's start. Number 1, bakit ko kailangan manalangin? It's because, number 1, upang makipag-ugnayan sa Diyos. Sabi ni Mami, sabi ko, Ma, ba't ka nagpe-pray? Sabi niya, nagpe-pray ako para magkaroon ako ng kalakasan. Nagpe-pray ako para hindi ako matukso. Nagpe-pray ako para gumaan ng loob ko. Diba typical na sagot po natin, ba't tayo nananalangin? Pero number 1, church, you need to know that when you pray, you are connecting to a living God. Naiintindihan? Kanino ka kumukonect? Sa isang buhay at dakilang Diyos. So sabi ng tao, Pastora, pwede ba, possible ba na ang tao ay makipag-connect sa Diyos? Yes. Paano naging possible? Talaga ba? Talaga ba? Ako, pwede akong makipagrelasyon sa Diyos? Yes. Pwede. Kasi the moment na niligtas ka ng Diyos, niligtas ka ng Panginoon, tinanggap mo ang banal na Espiritu Santo, binigyan ka ng Holy Spirit ng Panginoon, nirenew ka. Patay ka na dati. Binuhay ka.
Nilagyan ka ng banal na Espiritu Santo. Yung Spirit na inilagay ng Diyos sa iyo, yun ang nagwi-witness sa Spirit ng Diyos at sa Spirit mo, kaya nakakakonekta kayo. That's why without the Holy Spirit, you cannot connect with God. Without Jesus Christ, we cannot connect with the Lord. Do you hear me, church? May kausap ba ako? Mag-react po kayo. Naintindihan niyo po ako? Kaya napaka-importante po ng panalangin because it's a connection with God. Ang goal po natin is to stay connected. Sabi niyo, stay connected. Basahin po natin sa John 15, verse 1 to 4 sa Tagalog. Ako ang tunay na puno ng ubas. Sino po nagsasalita dito? Si Jesus Christ. Ako ang tunay na puno ng ubas. At ang aking Ama, ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga, upang magbunga pa ng lalong sagana. Verse 3, nilinis na kayo. Again, sabi ng verse, nilinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Verse 4, read this one. Manatili kayo sa akin. Again, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nanatili sa puno. Gayon din man, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ano sabi ng verse? Lahat ng fruitfulness na pwede kong maisip sa buhay ko ay nakasalalay sa pagiging connected ko sa Diyos. I don't know kung anong naisip mo, bunga. Kasi sabi doon hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. If I will stay connected with God, I will keep on what? I will be fruitful. Isipin mo, anong fruitfulness yung gusto mo sa buhay? Amen? Sabi ng Panginoon, pag nanatili ka sa akin, yung sanga, pag hindi siya connected sa akin, wala na siyang halaga. Apart from God, wala tayong kwenta. Hindi tayo makakapamunga. Kahit anong gawin natin sa buhay, wala tayong mararating. Kahit pamakuha natin ang buong mundo Kasi what really satisfy us is not the world. Hindi tayo kayang isatisfy ng mundo. Tama ako? What can really satisfy us is God. Yan sabi ng Panginoon, hindi ka magbubunga kung hindi ka mananatili sa akin. Are you there? Say amen. May isang reporter, nagbigay siya ng isang interview sa isang lalaking successful po sa isang negosyo. Itong lalaking po ito, nagmula siya sa wala. Naging big time lang. Ang tanong po ng reporter, paano mo nagawa na mapalago yung kabuhayan mo? Sabi ng reporter. Tapos sabi naman po ng mayaman, buti na itanong mo. Ganyan. Alam mo, nagsimula kami magpakasal nung asawa ko. Tumira kami dito, nangupahan kami, maliit na kwarto. Dumating kami sa isang punto ng aming buhay, wala na kami halos masaing. Wala kaming makain. Amen? Isang araw, sabi ng lalaki, yung natira naming 50 pesos, sabi niya, binili namin ng saging. 50 pesos. Yung 50 pesos na saging, ginawa naming banana Q. Tapos ibinenta po namin. Sabi niya yung 50 naging 100. Grabe, no? Amen? Tapos pinambili po namin ulit yung 50 ng banana Q. Binenta namin ulit. Naging 200. So na-excite po yung reporter sa loob-loob niya. Aba, napakagandang storya ng negosyo. So sabi niya, so ibig po bang sabihin, dahil po sa 50 pesos na yon at pagtitinda po niyo ng banana Q, yun po ang naging dahilan ng pagiging successful po ninyo.
Sabi nung mayaman, hindi po. Sabi niya, kasi po, sabi niya ganyan, nung sumunod po na araw, namatay po yung biyenan ko. Alam niyo na, pag may namamatay. Nung pagkaraan po ng isang araw, nagtinda po kami ng banana Q, namatay po yung biyenan ko. At ako po'y pinamanahan po ng 10 milyon. Amen? Say amen. What does it mean to be connected? Yung mayaman, sumagana siya, hindi dahil sa sarili niyang sikap. Ama, bakit siya sumagana? Dahil konektado siya. Buti na lang, meron siyang biyenan na may 10 milyon. Amen? Ay magpakabait po kayo sa mga biyenan po ninyo. Kasi baka bukas, mabigyan po kayo ng kahit 1 milyon man lang. Amen? Magtinda ka na naman, anak. Oo. Amen? What does it mean to be connected? Look at me, church. Pag pinagnilay-nilayan po natin yung pinag-uusapan po natin ngayon, napakahalaga po na yung sanga po ay connected sa vine. Amen? Anong gusto ng Panginoon? Kapag connected ka, you have power. Staying connected means we have power. Sabi niyo power. Kapag sinabi natin meron tayong koneksyon, nangangahulugan, meron tayong access sa kapangyarihan. Na kaya nating mapangyari ang lahat sa pamamagitan ng ating koneksyon. Amen? Mag-react naman kayo. Kasi pag-usapang langit, mga kapatid, when we are connected to each other through faith in Jesus Christ, pag tayo connected po tayo sa isa't isa sa pamamagitan po ni Kristo, ano po nangyayari sa atin? We are strong and we can get things done. Bagamat sa sanga, iba, lumalabas po ang mga bunga. Pero kung ito naman po ay nakahiwalay sa puno, wala rin siyang magagawa. Amen? Say amen. Ano pa? When we are connected also, we have God's presence. Sabihin niyo, God's presence. Imagine mo, pag connected ka sa Panginoon, meron kang kapangyarihan. Pangalawa, meron kang presence. Diba? If we abide with Christ, it means we have close and daily relationship with Him. Ang ibig sabihin, we become a branch of vine. Connected kay Jesus Christ. Meron tayong presensya ng Panginoon. Kaya si David, nung panahon na nagkasala siya sa Diyos, Psalms 51, sabi niya, Lord, confrontational na. Akala ni David, wala makakita ng kasalanan niya eh. Hindi niya alam, ang Diyos may CCTV sa langit. You know what happened? May CCTV ang Panginoon, nagpadala ang Diyos ng propeta. Tapikin mo yung anak ko na yan. Kung ano ginagawa niya sa buhay niya. May pinadalang propeta ang Panginoon ngayon. Nagulat ngayon si David. Sa guilt niya at shame niya, sabi niya sa Panginoon, Lord, hiyang-hiya ako sa iyo. Sabi niya sa Diyos, Lord, create in me a clean heart. Create in me a clean heart, sabi ni David. Renew a steadfast spirit within me. Amen? Do not take away your presence from me. Ito ang panalangin ni David. Lord, huwag mong aalisin yung presensya mo sa akin, nakakatakot. Amen? Ako po ito po, natatakot ako eh. Natatakot ako, hindi ko na maramdaman ng presence ng God.
natatakot ako. Mawala na lahat, Lord. Ayokong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayokong magkulang ng presence mo, Panginoon. Makasalanan ako, sabi ko, pero wag mo akong pagkulangin ng presence mo. Hindi ko kakayanin. Amen? Sabi ni David, Lord, iwan na ako ng lahat. Wag lang akong iwan ng presence mo. Do not take away your Holy Spirit away from me. Do not take your presence away from me. Kaya grabe si David. Bakit siya tinawag a man after God's own heart? Kasi ang kapal ng mukha niya. Tingnan mo yung katabi mo kung makapal ang mukha. Amen. Amen. Sino dito, nagkamali ka na, ikaw pa matapang? Nagkamali ka na nga, ayaw pang bumalik sa Diyos. Nagkamali ka na nga, ikaw pa yung ayaw umatid ng church. Nagkamali ka na nga. Inanap mo yung sarili mo sa labas. Hindi ka bumalik sa presence ng God. Amen? Diba? Si David, big time sinner, murderer, adulterer. Ang galing niya devise ng mga plano paano gumawa ng mali eh. Di ba ganun tayo? Alam natin planuhin, ganito gagawin ko pag gawa ko ng kasalanan. Pinaplano natin. Ganon si David katalino. Pero makapal ang mukha niya. Kasi kahit nagkakamali siya sa Diyos, tatakbo pa rin siya sa Panginoon. Lord, tanggapin mo ako dito. Dito lang ako, Lord. God, magalit ka na. Lord, magalit ka na sa akin. Hindi ako alis dito. Dito lang ako. Makasalanan ako. Linisin mo ako. Nagmamakto siya, God. Huwag mo akong paalisin. Ang kapal ng mukha. Amen? Alam niya, sa Lord pa rin siya tatakbo. Lord, alam niya ang puso ng Diyos. Alam niya ang Diyos niya mapagmahal. Alam niya ang Diyos niya mapagpatawad. Alam niya ang Diyos niya, grabe ang biyaya sa kanya. Yun ang pagkakakilala niya sa Diyos. Ang laki ng kasalanan ni David, pero alam niya, walang malaking kasalanan na hindi kayang patawarin ng Panginoon. Amen? If you wanted really to be connected with God, meron ka nito eh. Kaya ang panalangin po, hindi lang kapangyarihan ng kayang ibigay sa iyo niyan. Nananatili ka rin sa presence ng Diyos. Say amen. Ito pa. Staying connected means we have productive life. Staying connected with God means we have productive life. Ano po sabi sa verse? Diba? Simple lang. Kapag ikaw naka-attach ka sa vine, diba? Magbubunga ka eh. Ay, dami ngayong Kristiyano, hindi nagbubunga. Tanong niyo sa akin kung bakit hindi nagbubunga. Walang connection sa Diyos. Amen? Pero kung lahat tayo, kukonekta tayo individually sa Panginoon, lalago tayo. Magiging productive yung buhay natin. Kung noon ka pa, nagpaka-dead serious sa panalangin, di sana ngayon. Amen? Say amen. Number 2, bilisan ko. Bakit kailangan kong manalangin? Una, kasi yun ay pakikipag-ugnayan sa Diyos. Number 2, nilagpasan ko na ibang slide para mabilis. Kasi number 2, number 2. Kasi ito ay pagpapakita ng ating pananampalataya sa Diyos. That's number 2. Anong number 2? Ito ay pagpapakita na nananampalataya ka sa Diyos. Lahat po ng tao, we can call any God. Pwede kang tumawag sa Diyos na gusto mo eh. Yung iba nga tumatawag pa sa santo eh. Yung iba tumatawag sa patay.
Tumatawag sa mga Diyos nila na patay na. You can call any God. Pero the moment na nagpe-pray ka po sa ating Diyos na buhay, you are declaring what? That you have faith in Him. Na ikaw ay nananampalataya sa ating Diyos. Amen? Kaya po ang kakulangan ng panalangin ay nagpapahiwatig po ng kakulangan ng pananampalataya. Lack of prayer is lack of faith. Malinaw. Ang panalangin, bakit tayo nagpe-pray? Kasi ipinapakita natin, nagtitiwala tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Pag di ka na nag-pray, di ka na naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos. Baka mas naniniwala ka dun sa kayang gawin ng doktor. Baka mas naniniwala ka dun sa boss mo. O baka mas natitiwala ka dun sa isang tao na sinasabing kaya niyang ibigay magandang buhay niya sa'yo. When we stop praying, nag-stop na din tayong magtiwala sa Panginoon, sa kaya niyang gawin. Amen? Say amen. Tingnan nga po natin yung example po ng babaeng balo dito in Luke 18 verse 1 to 7. Huwag na natin siya basahin ng sobrang haba. Alam niyo, kilala niyo itong babaeng balo na to? Ito po talinhaga, tinuro ng ating Diyos. Kasi gusto ng Panginoong Yesus, lagi silang manalangin. Gusto ng Panginoon, huwag silang mawalan ng pag-asa. So sabi ng Diyos, mag-pray lang kayo, huwag kayong mawalan ng hope. Eto, talinhaga. Sa isang lungsod, may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang ginagalang na tao. Amen? Sa isang lungsod, may isang hukom, walang takot sa Diyos, walang ginagalang na tao. Sa lungsod din yon, may isang biyuda. Sabi niya, biyuda. Lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi, bigyan po niyo ako ng katarungan sa aking usapin. Ang panaghoy ng babaeng biyuda, sabi niya, bigyan niyo po ako ng katarungan. Justice ang gusto ko. Yun ang lagi niyang sinasabi. Pero tinatanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon. Ngunit nang magtagal, biruin mo, ang tagal na panahon. Lagi siyang pumupunta dun sa, yung usapin ko, give me justice. Tinatanggihan siya sa matagal na panahon. Ayan. Ngunit, ayan na, nang magtagal, ay sinabi din ng hukom sa sarili. Sabi niya, alam mo kahit ako, wala akong takot sa Diyos at walang ginagalang na tao. Ano sabi niya? Ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng biyudang ito sapagkat lagi niya akong ginagambala. Yan. At baka mainis pa ako, kakapunta niya rito. Verse 6, ano sabi? At nagpatuloy nga ang Panginoon. Ang sabi ng Diyos, pakinggan ninyo, ang sabi ng masamang hukom na yan. Verse 7 ngayon, ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw at gabi. Ang sabi ng Panginoon, lahat ng panalangin natin, naririnig ng Diyos. Panaghoy, iyak, araw at gabi. Ang sabi ng Diyos, pinakikinggan ko yan. Naririnig ko ang iyak ng isang ina sa kanyang anak. Naririnig ko yung lagi mong pinagpe-pray. Alam ko every time nagbe-breakdown ka, nung iniiyak mo. Sabi ng Panginoon, naririnig ko. Matagal na panahon. Matagal na panahon pag-iyak. Matagal na panahon pananalangin. Napakahirap po kaya maghintay sa panalangin. Amen? Ang hirap maghintay sa panalangin eh. Kaya mamatikin mo bakit hindi binibigay ng Panginoon agad-agad yung sagot sa panalangin natin. Kasi tayo inaayos ng Diyos eh. Amen? Say amen. Matagal na panahon. Matagal na iyakan. Pero sabi na pa, yun nga.
Yung ang hukom na yun walang takot sa Diyos, walang awa sa tao. Ako pa. At sabi na Panginoon sa verse 7, ngayon, ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanyang araw at gabi. Sila kaya'y paghihintayin niya ng matagal. Namnamin niyo yan, Alam mo na, nabasa ko yan, Lord, inamnam ko. Ang sabi ng Panginoon, yun nga Ako pa, mahal kita, anak kita, lingkod kita. Paghihintayin ba kita ng matagal? Hindi ko ba diringgin ang panalangin mo? Hindi ko ba maririnig ang mga iyak mo? Amen? Pero nanalangin ka, ang tagal mo na nagpe-pray. Yun po ay sinyalis na nananampalataya ka sa Diyos. Kasi kung hindi ka na po nananampalataya, Lord, ang tagal ko nagpe-pray, ayoko na mag-pray sa'yo. Pray na lang ako kay Allah, kay Buddha. Doon na lang. Baka sila sumagot. Ayaw mo naman ako sagutin. Diba? Amen? Pwedeng ikaw yung balo Meron kang hinihingi sa Panginoon. Pero ano pwede nating makuha sa Kanya? Basahin nga natin to. Pray until something happens. Push. Ano daw? Pray until something happens. Ang sabi ng Panginoon, hindi daw tayo nagkakaroon dahil hindi tayo humihingi. Tama? You don't have because you don't ask. Sabi ng Bible. Pero hindi lang ito usapin ng, hiningi ko na nga yan, alam mo na nga yan. Ulit-ulit ka naman, Lord, hiningi ko na nga yan, di ba? Nung one time, nag-attend ako last year, nung NOP Seek first nun Naka-itemize Lord, posibleng di mo alam, binanggit ko na yan sa'yo. We do not have because we do not ask. Isa lang ibig sabihin yan, hindi tayo marunong humingi. Hindi tayo marunong mag-push. Meron kang panalangin, nilatag mo sa Panginoon. January mo nilatag. Kalimutan na natin yan, Lord. Amen? Pero kung may push, January, push. February, push. March, push. April, May, June, July. Laman pa rin ang panalangin ko. Hanggat wala nangyayari, panalangin ko pa rin yan. Amen? Dami na nating nakalimutang panalangin. Kasi feeling natin, Lord, alam mo naman, nabanggit ko na sa iyo. Pero kagaya nung balo, ang gusto ng Panginoon, may sigasig. Diba? Ang gusto ng Panginoon, may push. Amen? Say amen. Push instead of worrying. Imbes na ipag-alala mo, anong gagawin mo? Push until something happens. May anak ka, nagbubulakbol, gumagawa ng kung ano-ano. Nag-aalala ka sa buhay ng anak mo. Batong anak ko na to. Instead mag-alala, anong gagawin? Push. Pray until something happens. Hihintuan mo ba sa panalangin? Hindi. Hindi mo hihintuan hanggat hindi nagbabago. Hanggat wala ka nakitang pagbabago, iluluhod mo pa rin sa Panginoon. Say amen. Philippians 4 verse 6. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. When we hit difficult situations in life, I know all of us did. Meron tayong mga difficult situations sa buhay. Di man naaalis Sino walang problema? Wala, di ba? Lahat meron. Pag nasa mabibigat na tayong sitwasyon ng buhay,
ano dapat ang first resort natin? Ha? Ano dapat muna ang response po natin? Ang sabi po ng verse, huwag kayong mabalisa. Huwag nyo munang ipag-alala. Pero ano dapat daw gawin? Sa halip, hingin sa Diyos. Sa halip, mag-pray. Huwag ka muna mag-alala. Pero ang gawin mo, mag-pray ka muna. Amen? Kaya sa kahit anong sitwasyon, sabi ni Pablo, manalangin muna kayo at manalangin kayo ng may pasasalamat. Hindi pa nangyayari, Lord. Salamat po. Wala pa yung sagot sa panalangin. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen? Kahit anong mangyari, Panginoon, salamat po. Kahit mabigat, salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. Amen? 1 John chapter 5, verse 14. This is the confidence we have in approaching God. That if we ask anything, according to His will, He hears us. Look at the word confidence. Sabi niyo confidence. Yung word na confidence po, it came from the Latin word fidere. Nang ibig sabihin po ay trust. Sabi niyo trust. Pagka sinabing confident ka, at inilagay mo yung confidence mo sa Diyos, amen? Ibig sabihin, nandun ang yabang ko, andun ang kumpiyansa ko, andun ang aking pagtitiwala. We have confidence in God. We trust God, no doubt. May confidence tayo na pakikinggan tayo ng Diyos. Amen? Ano sabi dyan? If we ask anything according to His will, amen? Ano sabi ng Panginoon? He hears us. Amen? Say amen. Question. Pastora, papaano kung yung pinapanalangin ko po, paano po Panginoon? Paano po, Pastora, kung kung hindi yung pinagpe-pray ko ang binigay ng Panginoon? Paano, Pastora, kung hindi binigay ng Diyos yung gusto ko? Paano? Paano kung hindi binigay ni Lord yung gusto mo? Ay, hindi pwede, Lord. Siya gusto ko. Diba? Hindi na ako attend. Ayoko na, Lord. Siya gusto ko. Yun ang gusto ko, Lord. Gusto ko yan. Paano pag di binigay? Hindi lahat ng panalangin natin sa Diyos sinasagot niya. Sumasagot ang Panginoon base sa kanyang kalooban. Siguro may mga answered prayer ka ngayon. Lord, thank you, ang dami kong answered prayer. Kalooban ng Panginoon eh. Pero darating ang time, may one prayer ka na hindi sasagutin ng Diyos. Kasi sumasagot ang Panginoon base sa kanyang kalooban. Pag hindi sumagot ang Diyos, ibig sabihin, hindi niya kalooban para sa iyo. Amen? Beron, hindi kalooban ni Lord para sa iyo. Kaya ka nandito eh. Welcome! O, hindi ko alam nandito ko. Okay. Push! Ano gagawin natin? Pray until something happens instead of quitting. Imbes na sumuko ka. Diba? Push! 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 Pray until something happens. Huwag kang susuko. Amen? Anong nagagawa ng panalangin? Awit 55 verse 16 to 17. Kay Yahweh, hihingi ako niyong tulong. Ililigtas ako sa mga linggatong. Ano ba itong mga linggatong na to? Research yung nga ako, ano bang ibig sabihin ng linggatong? Grabe sa Tagalog, di ba? Ang mga taghoy, ang mga taghoy ko at mga hinaing.
Pero alam ko nag-enjoy naman kayo sa Tagalog, right? Gusto nyo yan eh. Diba? Sa bawat sandali, sa kanya'y darating. At ang aking tinig ay kanyang diringgin. Ang ganda ng word of God na parang merong makata na tumutula sa harapan mo. Diba? Amen? Yan, napakainam po na malaman natin. Ang pagsuko, ang pag-ayaw ay hindi dapat option ng isang mananampalataya. Bakit? Kasi merong Diyos na nakakarinig ng ating panalangin. Say amen. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, hindi option ng pagsuko. Diba? Mag-give up ka lang kapag napuno na ng mga bad idea yung utak mo. Amen? Parang sabi ng Panginoon, pray always. Push. Pray until something happens. Anong nagagawa ng panalangin? When we pray, look at me, church. When we pray, supernatural power is released. Tap natin yung panalangin. Superpower. Supernatural power is released. When we pray, heavenly forces are released to our situation. Man, hindi ka pa tapos manalangin. Hinahatid na ng angel yung sagot sa panalangin mo. Hindi ka pa tapos mag-pray. Hinahatid na ng angel yung pang-tuition fee mo. Amen? Hindi ka pa nakakabangon sa pagkakaluhod mo. Hinahatid ng angel yung sagot sa panalangin mo. Nagdi-dispatch ang Diyos. Gumagamit siya ng tao. Amen? Hindi ka pa tapos manalangin. Nagbubukas ng trabaho ang Panginoon para sa iyo. Amen? Nagde-deposit sa account mo. Amen? Binibilang na yung increase mo. Sabi, eto increase ni Gabi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ganon. Pray! Ito yung pambili ng motor ni Gabi. Pray! Diba? Diba? Brum, brum. Diba? Brum, brum. Pero push. Push. Gusto mo brum, brum? Push. Diba? Biglang ginanahan, na-motivate. Lumakas sa loob. Diba? Anong gagawin mo? Magpe-pray ka. Diba? Na maantig ang puso namin. Magkaroon ka, magbigay ka rin ng pera. Diba? Grabe talaga. Amen? Ano pa? Push instead of doubting. Amen. Sa pamamagitan ng prayer, magagawa po nating mapakilos ang kamay ng Diyos. Kaya ba nating mapakilos ang kamay ng Diyos? Kaya. Sa pamamagitan ng panalangin. James chapter 1 verse 6 to 8. Subalit, ang humihingi dapat manalig. Huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang wala, linggatong pa rin to be. Santiago chapter 6 verse 1 to 8. Tingnan nga natin. Santiago. James. James, chapter 1, verse 6 to 8. Yan. Subalit, ang humihingi dapat manalig at huwag mag-alinlangan. Sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ng isip at di alam kung ano ang talagang ibig. Grabe yung verse. Bago-bago yung isip mo. Nandiyan ka? Grabe. Pray until something happens. Push instead of worrying. Push instead of quitting. And push until, what? Instead of doubting. Number 3, last. Tumahan ako ng banda. Ay, wag muna. Diyan na muna kayo.
Yeah, number 3. Ano yung number 1? Ba't tayo kailangan manalangin? Ano yung number 2? Ulitin ko ulit. Ano yung number 2? Para ipakita ang ating pananampalataya sa Diyos. Number 3, last. Upang, ba't tayo nagpe-pray? Upang malaman ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Sino gusto nito? Who wants this? Di ba gusto natin yan? Yan ang tanong natin eh. Lord, anong kalooban mo sa buhay ko? Di ba? Yan ang tanong natin. Amen? God wants us to pray. Bakit? Kasi gusto ng Panginoon ipaalam sa atin yung gusto niya. Do we need to know the will of God over our lives? Yes. Kailangan ko bang malaman kung ano ang gusto ng Panginoon sa buhay ko? Yes. Meron tayong mga mahalagang desisyon sa buhay. But the question is, do we consult God? Meron ka mga mahalagang desisyon. Kinukonsulta mo ba ang Diyos? Tingnan po natin, nung si Jesus Christ po ay gagawa ng mahalagang desisyon sa buhay. Let's see po Luke 6 verse 12 to 13. Nang panahong yan, umakyat si Jesus sa isang bundok. Magdamag, nanalangin. Grabe. Yung magdamag niya, tulog na tulog ako eh. Hindi ma. Umakyat sa bundok, magdamag, nanalangin. Grabe ka, Lord. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad. At mula sa kanila, pumili siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol. You see, nung gagawa po ng mahalagang desisyon ng Panginoon, anong ginawa niya? Mahalagang desisyon ba ang pagpili ng 12? Yes. Pero anong ginawa niya? He prayed. Kaya ang panalangin po ba't tayo nagpe-pray? Kasi gusto nating malaman ang kalooban ng Diyos. Amen? Nag-start ka ng business. Do you consult God? Amen? Bumili ka ng property. Do you consult God? Amen? Even what? You enter marriage, do you consult God? May bagong venture. May calling si Lord. Kinukonsulta mo, kinakausap mo ang Diyos. Kasi importante yan Inaalam natin yung kalooban ng Panginoon. Some will not consult. Because why? Yung iba hindi na magkokonsulta. Yung iba hindi na magtatanong. Ba't ako magtatanong? Ba't hindi sila nagtatanong? Because they simply didn't know if God will answer. Kukonsulta ko, sasagot ba si Lord? Anong isasagot ng Panginoon? Amen? Tanong ko, sa papaanong paraan sumasagot ang Diyos? Sa papaanong paraan? Sasagot ba ang Diyos sa panalangin? Lord, gusto ko malaman ang kalooban mo Kaya lang, sasagot ka ba? Kaya ang tanong, sa papaanong paraan sasagot ng Panginoon? Look at me, church. That's why, number 1, kailangan may connection ka. Holy Spirit ni Lord, Espiritu ng Diyos na nilagay sa'yo, dapat connected. Kasi kung connected ka sa Panginoon, meron kang sensitivity sa banal na Espiritu Santo. And the Holy Spirit will give you prompting. Bibigyan ka ng discernment. Gagets? Sasabihin niya sa'yo kung ano yung mga susunod mong gagawin. In our spirit, we can know if God is pleased or not. Alam natin, sa spirito natin kung napiplease natin ang Panginoon o hindi. Saan pa? Paano kung pastora walang connection? Wala na. Hindi mo na malalaman kalooban ng Panginoon.
Kasi mag-ooperate ka na lang sa flesh eh. Diba? Malakas yung flesh mo kaysa sa spirit. Kaya ang desisyon natin sablayan eh. Diba? Can you hear an amen? Amen? Saan pa natin malalaman ang kalooban ng Panginoon? We can know His will through His Word. Amen? Diyos natin mag-i-speak through His Word. Being a word. Through His spoken word and written word. O granted, hindi ka na mahilig magbasa. At least man lang makinig. Amen? Say amen. Problema, we don't open our Bible. Diba? Ay, ang tao, hindi alam kung anong kalooban ng Panginoon eh. Hindi alam kung anong dapat gawin sa buhay. Mga lalaki, alam niyo, hindi ako dapat nakatayo dito eh. Dapat kayo po eh. I really honor you. Male, creation of God. Dapat kayo po ang nandito. Kaya lang, pag hindi alam ng lalaki ang creation niya at ang purpose niya, hindi niya alam kung anong kalooban ng Panginoon sa buhay niya. Ang babae po, helper. Ano tayo mga babae? Helper lang tayo. Hindi tayo leader. Helper. Ano tayo, girls? Helper. Pero kung hindi alam ng lalaki ang gagawin niya, paano ko siya tutulungan? Nakigets niyo po? Amen? Importante yung nagsisik ka eh. At hinahanap mo kung anong gusto ng Panginoon para sa buhay mo. Baka there's something great beyond that. Baka hindi lang yan ang gustong gawin ng Panginoon sa'yo. Amen? Say amen. Tapos na ako. Ayoko na. Gusto niyo pa ba? Tama na ako ng banda, tara na. Tama na to. Tingnan mo sila. Pag tinawag ko na yung banda, galing sa iba-ibang lupalop ng Pilipinas. Galing sa iba-ibang lupalop. Hindi, mahal ko yan mga yan. Amen. Nag-e-enjoy po ba kayo? Sige nga, Romans 8:26, try natin to. Gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Kaya marunong nga mag-pray, pero hindi naman tama yung panalangin. Sabi ni Lord, tinutulungan tayo ng Holy Spirit sa ating kahinaan. Kasi hindi daw tayo marunong manalangin. Anong kahinaan natin? Hindi tayo marunong mag-pray. Yan ang kahinaan natin. Ang Holy Spirit ang tumutulong sa panahon ng ating kahinaan. Ang Holy Spirit ang nagsisilbing tagapamagitan natin. Ang sabi dyan, kaya't ang Espiritu look at this church, look at me, namamagitan para sa atin. Bakit? Kasi mahina tayo eh. We don't know how to pray. Yan sabi ng Panginoon, Nak, ako na lang ang daraing sa paraang hindi mo kayang sambitin. Hindi kasi natin kayang sabihin eh. Si Holy Spirit, kilala tayo. Ano, Pastor Tad? Bago mo pa sabihin eh, alam na ni Lord. Tinutulungan tayo ng Banal na Espiritu Santo dumaraing para sa atin. Kasi di natin kayang sabihin yung gusto natin sa Panginoon. Amen? Pero ang pangako ng Diyos, He will answer our prayers. Pangako ng Panginoon na kapag ang hinihingi natin ay sang-ayon sa Kanyang kalooban, ano gagawin ng Diyos? Ibibigay niya. Kung minsan,
hindi ang sagot ng Panginoon sa panalangin. Bakit hindi sagot? Bakit hindi ang sagot ng Diyos? Para po yan sa ating kabutihan. Listen to me, church. Look at me. Ang Diyos po natin, look at me, ay sumasagot sa panalangin. Ito na, diskubre ko lang. Ang Diyos po natin hindi sumasagot sa panalangin. Ang Diyos po natin ay sumasagot sa panalangin. Base po. Okay? Hindi po base sa kalooban natin eh. Diba? Hindi lang base sa kalooban natin. Hindi lang base sa kalooban niya, I mean. Pero sumasagot din po ang Diyos. Base po sa kanyang karunungan. So, nadagdagan na. Hindi sumasagot ang Diyos base sa kalooban mo, base sa kalooban niya. Hindi sumasagot ang Diyos base sa karunungan mo, base sa karunungan niya. Bakit? Mas marunong ang Diyos. Feeling ko, ito yung tama. Ito yung deserving. Ito yung nararapat. Pero mas marunong ang God. Mas marunong po ba ang Diyos? Mas marunong. Ba't hindi ka magtitiwala? Hindi mo naman alam ang lahat ng bagay eh. Ayoko na. Tatayo po tayo lahat. Tapos na ako, ayoko na. Sobra po ako na-overwhelmed. Because when we talked about prayer, connecting to God, andun ang puso ng Diyos, church. Tap lang natin yan. Malaki po ang gagawin ng Diyos sa ating simbahan. I'd like to share this one. Bago po ako nagpastor, look at me, church. Lagi po ako umakyat ng prayer mountain. Alone. Gusto ko mag-isa lang. Akat ka ng prayer mountain kasi during that time, may calling po ako sa Panginoon eh. Pero sabi ko sa Panginoon, pag akyat ko doon, meron ako isang cell doon na lagi kong pinupuntahan. Minarkahan ko po ng pangalan ko. May year. Year 2000, ganito. Year 2000, ganito. Imamarkahan ko. Umakyat ako doon kasi, bakit? Kasi ayoko magpastor. Umakyat ako para sabihin ko sa Panginoon, Lord, ayoko ng gusto mo. Umakyat ako kasi may gusto akong ibang bagay. Lord, may iba akong plano. Hindi ito gusto ko. Pero alam mo, nung huling akyat ko po doon, nung unang umaakyat ako doon, nakikipagtalo pa ako. God, I don't want this. This is not for me. Sabi ko ganyan, hindi yan para sa akin. Pero nung huling punta ko po doon, pag-akyat ko ulit, na-ordain na ako, pastor. Na-install. Pag-akyat ko po ng prayer mountain, doon ulit sa same spot, sa same cell, sabi ko, Panginoon, ang gusto ko na lang, tuwing aakyat ako dito, gusto kong malaman kung ano yung kalooban mo. Gusto kong gawin yung gusto mo. Umakyat ako doon kasi gusto kong ipilit yung gusto ko. Pero hindi po pala ganun ang panalangin. Ang panalangin ay pag-alam kung ano ang kalooban ng Diyos. Lalapit ka sa Panginoon, ilalatag mo yan. Ano yung ilalatag mo ngayon? Tatanong mo sa Panginoon, Lord, anong kalooban mo para dito? Meron ka pang ilalatag, Lord, anong kalooban mo para dito? Lord, anong kalooban mo para sa amin?